Gusto nyo nga to? Ito ang tagal. Mukha. Ayan. Anak, ano yung ginagawa mo sa buhay mo? Ano man, gagasin ako. Wala kayong kwenta eh. Saka natin yun. Saka natin dito. Anak, ano ba ang buhay natin sa mundo na ito ay hindi madali. Kailangan natin na lumapit sa Diyos. Ay bakit ang ginagawa mo ngayon ay parang lumalayo ka sa amin? Anong Diyos? Wala akong pinagaya ng Diyos. Pumunta ako dito para kunin yung mana. Ano yung party ko? Kung umalis, ayaw ko ng buhay bansa. Kung ganyan ang nais mo, ay ibibigay ko na sa iyo. Ito lang. Anong klaseng pamana to? Ewan na nga kayo. Anak, Sabi mga pare. Ano yun, walwal na naman tayo. Grabe, hindi ka talaga mahal ang buhay niya. Sino ba? Hindi na bang gumaya sa akin? Hindi tayo sa kapit. Okay lang yan. Ito yung mga kasama natin. Pare-pareho tayo. Wala kasi tamang buhay. Kamusta ka pare? Ako ito, walwal. Mula umaga ang magdamag. Tama yan, tama yan. Siyempre, inuman tayo pare, walang isipin problema pare, kaya natin yan. Wala yung problema yan, dadaan sa buhay natin. Tagay lang tayo. Yes! Kumpay. Grabe. Sandali nga muna. Mukhang naiinitay ako. Nakakasangin muna ako dito. Tama na nakala. Parang yung makakawa ka na pera. Ay, nakakakit talaga dito. Pares ko. Balik na nga muna ako. Ano to? Ha? Pare, ano to? Wala pa rin gusto lang Uy, ba na to? Nag-uusap na kami ba? Nag-uusap? Nakabilang dalawa? Iloloko mo ba ako? Ha? Hindi ko lala. Ano? Sige, magpaliwanag ka. Pwede ba manahimik ka? Ang ganda ng ganda dyan. Mag-uusap na kami. Anong problema mo? Nag-uusap? Nakabilang dalawa? Paliwanag ka pare. Nag-uusap lang kami pare. Wala kami ginagawang masama. Hindi ka naman yan niloloko. Pero sa pamukibigyan tayo dito. Kaibigan? May kaibigan bang ganyan? Ha? Hindi mo alam ang buhay ko? Gusto mong ripuhan kita sa... Saan mo? Saan ka pa? Ha? Sige, magsama kayong dalawa. Luloko mo ako. Sige na. Sige, magsama na kayo. Magsama kayong dalawa. Sige, umalis ka. Ayoko na sa'yo. Wala kang kwenta. Wala kang pera. Wala akong makukuha sa'yo. Umalis ka. Diba? Ang buhay ito, oh. Oh, mga pare.
Ako to. Eh, ano nangyari sa inyo? Ano nangyari sa akin? Dumating sa punto na hindi na niya alam ang kanyang gagawin, hindi niya alam kung kanino na siya tatakbo, naghanap siya ng trabaho, ngunit walang tumanggap sa kanya. Isang araw, habang siya ay nasa isang tabi, madumi, ngunit-ngunit ang damit at umiiyak. May nakapansin sa kanya at siya ay nilapitan. Oh, sino to? Parang bago ko lang to nakita. Kapatid, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan kalagayan mo? Ba't kulit-kulit ang damit mo? Ulit ba to? Ano nangyari sa'yo? Ayos pati sa akin eh. Saglit nga. Gusto kitang makausap. Kulit ko yung damit ko. Sino ako ba? Kapatid, nandito ako. Para kamustahin ka. Ano ba nangyari sa'yo dahil awang-awa na ako sa sitwasyon mo? Nawa. Dahil hindi ko matiis na nakikita kitang ganyan. Kasi napadaan ako kanina eh. May hinahanap kasi ako, papunta sana ako ng palengke. Kaso nakita kita. Ano ba nangyari sa'yo? May pamilya ka ba? Pamilya? Saan yung mga magulang mo? Wala akong magulang. Hindi pwedeng wala kang magulang. Walang-wala na ako. Wala na akong pera, wala akong kaibigan. Niloko pa ako. Wala kang pera pero may pang-inom ka. Siyempre, doon ako masaya. Anong pake mo? Sino ako ba? May pakialam ako sa'yo dahil likod ako ng Diyos. At hindi ko matitiis na makikita ng ganyan. Dahil inutusan ako ng Panginoon upang ikaw ay maligtas. Kapatid, ano ba nangyari sa buwan mo? Pwede mo naman i-share sa akin. Pwede ka mag-open. Saan ang mga magulang mo? Bakit palabi-labi ka na lang? Malayas ako. Ano ako yung anak? Hindi lang ako. Kaya ko mag-isa. Pero hindi pala. Gulong-gulo na ako. Wala na ako natapakuhan. Naisip ko na nga sa kanila eh. Naku, huwag na huwag mong gagawin yan, kapatid. May plano pa ang Diyos sa buhay mo. Huwag mong gagawin yan. Mali-mali ang desisyon mo. Dapat bumalik ka sa iyong mga magulang dahil ang nanay, inaalam ko, inaantay ka nila. Hindi totoo, hindi ka nila mahal. Mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Siguro nga, inaantay ka na nila ngayon, pati ng mga kapatid mo. Bumalik ka na sa kanila. Alam mo, kapatid, may plano pa ang Lord sa buhay mo. Huwag mong sayangin ang buhay mo sa mga bagay, sa mga mundo dito. Sa mundo dito na puno ng kadiliman, yung mga bagay na walang kabuluhan. Bagkus lumapit ka sa Panginoon, bumalik ka sa iyong mga magulang. Dahil mas mainam na kasama mo ang mga magulang mo. Itigil mo paninigarilyo mo, itigil mo lahat ng bisyo mo. Dahil wala kang magandang patutunguhan. Alam mo kapatid na may langit at impyerno? Saan mo gusto mapunta? Wala. Hindi ko alam. Hindi mo alam kapatid kung anong mapupuntahan mo. Ngunit sa ginagawa mo, tiyak na mapupunta ka sa impyerno. Pero kung ako sa'yo kapatid, bumalik ka sa iyong mga magulang, manubalik ka na sa Panginoon, maglingkod ka sa Kanya ng tapat, tiyak na sa langit ka mapupunta. Maniwala ka sa akin. Gusto mo ba ipag-pray kita? Bahala ka. Sige, makinig ka na lang sa aking panalangin. Alam ko may gagawin ng Diyos na himala sa iyong buhay. Dakila namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa oras nito sapagkat hindi aksidente, Panginoon, kung bakit natagpuan ko ang taong ito. Hindi ko po alam kung ano ang nangyayari sa kanyang buhay, pero naniniwala ako, Lord, na may plano ka sa kanya, Panginoon. Hipuin mo po ang puso niya, Panginoon. Baguhin mo po, O Diyos, ang buong niyang pagkatao. Ikaw po ang Panginoon na maghari sa kanyang puso at isipan. Matagpuan niya po, Panginoon, ang katotohanan dahil ang katotohanan lamang, Panginoon, ang magpapalaya sa kanya. Sa anumang umaalipin sa kanya, Panginoon, anumang mga balakid sa buhay na Panginoon, bigyan mo ng solusyon lahat ng kabigatan, lahat ng problema na meron siyang minadala, Panginoon. Naniniwala ako, Lord, na siya ay isang likod na pinili mo rin upang siya'y gamitin mo, Panginoon. Lord, hipuin mo ang puso niya, iparealize mo sa kanya lahat, Panginoon, ng mga plano mo sa kanya, Panginoon, lahat ng kabutihan na naginawa mo sa kanya. Panginoon, ito lamang po akong isang dalangin sa Panginoon mo, Panginoon Jesus. Amen. O paano ba yan, kapatid? Dito na ako dahil nagmamadali rin kasi ako eh. Sana ma-realize mo na mahalaga ang buhay, lalo na kapag ito yung binigay mo sa Panginoon. Kung paano yan,
Bili mo na ako ng merienda natin, ha? Matapos na siyang pangaralan ng isang lingkod ng Diyos, siya'y lumuhod at tumawag kay Yahweh, humingi ng kapatawaran. Noong siya'y nakapagsisi, na napag-isipan niyang bumalik sa kanyang ama at humingi ng kapatawaran. Ano ba itong ginawa ko? Lord, pinatulo na ako. Tunay na, hindi pinapabayaan ng mga anak mo. Siguro nga tama sila. Kailangan kong bumalik sa pamilya ko. Kaya ko to. Ama? 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 Patawad. Patawad ako. At bumalik ka. Patawad. Kuya, patawad ko. Patawad ko. Patawad ko. Patawarin mo rin kami sapagkat kami, ikay pinabayaan namin na umalis ito sa aming tahanan. Maraming salamat, Ama. Sa lahat ng ginawa kong pagkakamali, nagawa niyo talagang tanggapin. Ang gulo na ako. Salamat naman na bumalik ka. Alam mo, ang Diyos talaga ay mabuti. Kaya ibinabalik niya sa amin. At nagkaroon ng malaking kasiyahan ng bahay, muling nagkasama ang ama at ang anak na nawala. Ang alipughang anak ay paalala sa ating lahat, kahit gaano tayo kalayo sa Diyos, kapag tayo'y bumalik, bukas lagi ang kanyang mga bisig upang tayo yakapin. Aral ng kwento. Ang Diyos ay katulad ng ama sa kwento, mapagpatawad, mapagmahal, at laging handang tanggapin ang mga anak na nagsisisi. Kahit gaano kalayo o kalalim ang ating pagkakamali, kapag tayo ay bumalik sa Kanya, lagi siyang nakahandang mamak at magpatawad. Maraming pong salamat. Amen. So, praise God po. Yan po yung mga karakter. Sila po yung mga gumanap sa alibughang anak na kung saan nakaka-touch yung mensahe ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa buhay po, bawat isa sa kanila, sa magpapagamit at magpapatuloy sa ating Panginoon. Amen. Amen. So, palakpakan po natin sila. Si Brother